Alam nyo ba na may isang kalsada sa Samar, kapag inabot ka ng dilim, may magpapakita sa'yo. Hindi multo, kundi tikbalang. Hi guys, this is me again, Ed Beast, and welcome back to my channel. And kung mahilig ka sa mga kwentong horror, mystery, and urban legend na i-deliver in story format, nasa tamang channel ka, kaya huwag mo kalimutan mag-like and subscribe para updated ka sa mga bago nating episodes. Kaya kung mahilig ka sa mga kwentong nakakatakot, tara, sabay-sabay tayong matakot. Ano nga ba yung mga tikbalang? Para sa mga kwento ng matatanda, ang mga tikbalang daw ay isang nilalang na may ulo ng kabayo, katawan ng tao, pero yung mga paa nito ay sa kabayo din. Pero di tulad ng center, no, dalawa lang yung paa ng tikbalang. Ang mga centers kasi based sa Greek mythology ay meron silang apat na paa, and yung half ng katawan nila is tao. So, pero yung mga center nga sa Greek mythology, hindi sila nakakatakot, okay? So ngayon, yung mga tikbalang daw is very territorial base sa mga kwento ng matatanda. Territorial sila, and madalas nakatira sila sa malalaking puno. And kung ginambala mo sila, for sure, kung hindi ka maliligaw, may masamang mangyayari sa'yo. Madalas daw itong tumambay sa mga puno, and ayaw ito ng mga nagsasagabal sa kanilang lugar or sa kanilang kaharian. Tulad sa ibang mga engkanto or mga ibang elemento ay ayaw nilang nagagambala talaga. Pero pag nagambala mo sila ay madalas ang nangyayari ay naliligaw yung mga taong ito. And hindi naman daw sobrang hirap, no, ang makawala sa ilusyon ng mga tikbalang, dahil kung binaligtad mo daw yung damit mo na sinusuot mo, makakawala ka daw sa ilusyon nila, and hindi ka na maliligaw. Based sa mga kwento ng ibang tao and tatanda ay halos lahat na naka-encounter ng tikbalang ay naligaw, and almost lahat ng naka-encounter ng tikbalang ay babae. So based sa lahat ng kwento ng matatanda, mahilig daw talaga sa babae yung mga tikbalang, and parang lagi daw yung target nila ay babae. May mga times pa daw na nag-aanyong tao sila para lang makapangligaw ng mga babae na natitipuan nila. And pag nabigyan na nila ito ng anak, ay kukunin nila yung anak nila at dadalhin daw sa kaharian nila. So ako personally, no, I've never encountered anything like that, and mga friends ko, wala pa rin ako narinig na naka-encounter ng ganun. So ngayon, yung narinig kong kwento, which is about a year ago, ay ito yung first, no, and it happened daw talaga. Mag-asawa sila na bumili ng bagong sasakyan sa Metro Manila, and originally they're from Davao. So kung babiyahe ka, no, from Luzon to Davao to Mindanao, ay kailangan mo rin daanan talaga yung Leyte and Samar, no, kung dadaan ka sa Visayas, kung via Sorsogon yung biyahe mo. Ako personally, I've tried driving, no, from North Luzon, from La Union hanggang Leyte, and it is not an easy trip pag nag-land travel ka, lalo pag wala kang kapalit. So sila mag-asawa, since may bagong kotse sila, they decided to land travel, and yun nga, umabot sila sa Samar ng hapon, na tulad na nangyari sa amin din 2 or 3 months ago lang. So nung time na yun, nagbiyahe sila, and madilim na, no, nung mabiyahe sila ng Samar. And somewhere
malapit na daw sila sa somewhere sa may Calbayog. So, yan na yung kalsadang tinatahak nila. Sobrang pangit ng kalsada dyan, maniwala kayo. So, sobrang hirap rin dumaan dyan ng gabi. Since masama pakiramdam ng babae no, sa dalawang mag-asawa, masama yung pakiramdam niya, ay nagpapahinga na siya sa passenger seat. And masakit daw yung ulo niya. Napansin niya nung nabaybay nila yung kalsada, parang may nakita siyang statwa. So medyo malayo, may statwa daw na parang tao, pero yung paa nito ay sa kabayo at yung ulo ay kabayo. So parang tikba lang yung nakikita niya, pero akala niya ay statwa lang to dahil nakatayo lang ito at hindi gumagalaw. So inisip niya isa lang to sa mga statwa na ginagawa ng bawat municipality or city sa lugar, and design lang yun. So hindi niya to binigyan ng pansin and dumaan sila dito. So seconds after nung nang paglagpas nila sa statwa na to, pagtingin niya sa di kalayuan ulit, meron na namang statwa na sa ibang itsura sa unang nakita niya. So ngayon napaisip siya na baka mahilig lang sa ganung statwa yung mga tao sa lugar na yun, kaya meron pa ulit ganun, and hindi na siya magagawa siguro kung meron pa sa susunod. Pero medyo naibahan na siya, no, kasi sabi nga nila based sa description nila sa isang tikbalang, pag naka-encounter ka ng tikbalang ay didilim na yung paligid, tapos lalamig yung pakiramdam nyo, or magiging malamig talaga yung ihip ng hangin. And for sure malamig talaga yung pakiramdam nyo kasi naka-aircon naman siya sa kotse. Pero based ako, nag-iba na yung pakiramdam niya nung second time niya nakita yung statwa na yun. And every time lalagpas sila sa statwa na yun, nakikita niya ulit yung statwa na yun. So parang paulit-ulit. Pero alam mo yung kakaiba sa na-experience nila, yung asawa niya nag-drive, hindi ito nakikita. Yung babae lang yung nakakita nito. Every time madadaanan nila to, ay kinabahan na siya, natakot na siya. So umiyak siya sa takot, and sinabi niya sa asawa niya kung anong nangyayari. Sinabi niya sa asawa niya na nakakita siya ng tikbalang, and lagi siya nasa side lang, sa right side ng window. And siguro it happened for quite some time daw talaga, and based sa story niya is umabot daw ng parang almost 2 hours daw sila nagda-drive lang. And dumating pa sa point na sinabihan niya ang asawa niya na, paano pag naubusan tayo ng gasolina? Matay malahiw. Paano pag naubusan tayo ng gasolina? Diba? Pero hindi sumasagot sa kanyang asawa niya, and patuloy lang ito sa pagdasal dahil religious to yung asawa niya, and siya rin religious din sa bahay niya to sa pagdasal. And never na nag-stop yung tikbalang na yun sa pagsunod sa kanila or sa paggawa ng illusion na parang naliligaw sila, na paulit-ulit niya itong nakikita. Parang tumatakbo lang sila in circles. So which is a typical description, no, kung naiengkanto ka or may tikbalang na nakikipaglaro sa'yo, ay ganun yung nangyayari. So before sila makalabas doon, no, sa loop na yun, ay nung nag-amen daw yung kanyang asawa at nag-amen siya, parang nagulat sila, may nakita na silang street light. And yun na yun, parang nakawala na sila, no, nakawala na sila sa illusion na naliligaw sila, na paulit-ulit lang silang bumabalik sa isang lugar, which is good, no, na nakaalis sila doon. And based sa experience na yun, sabi ng nagkwento is hindi na sila mag-land travel talaga lagi, lalong-lalo sa mga ganung kasing lugar. And personally, I think that's a good idea, kasi pag magbibiyahe kayo ng malayo and you go through roads na hindi ka sanay, minsan talaga may encounter ka na sobrang creepy, which is nangyari sa amin nung nag-drive kami sa Albay. Naligaw kami somewhere sa Legazpi dahil pumasok kami sa isang bypass road, and sobrang creepy nun. You can watch it in my previous episodes. So andun yun. So yun, buti na lang they sa story they were able to go home safely and with their car, with their new car. So that's good. So ngayon, sabi ng mga taga-Samar, sobrang dami doon talagang elemento, engkanto, tikbalang sa lugar nila. And
it is possible na tigpuan niya ng yung babae, no? Habang yung mga biyahe sila, kaya nagpakita ito sa kanya. And di ba hindi lang yun yung kwento ng maririnig mo ng kababalaghan sa Samar, dahil maririnig mo yung pinakasikat, which is yung lungsod ng Biringan. Napag-usapan na natin ito previously, and marami pang mga elemento, engkanto na napapakita dyan. Buti na lang noong time na dumadaan kami doon ay wala kami na experience. Buti lang talaga. And it was really late, to be honest, kasi nung dumadaan kami doon mga around 11 PM na. So late na talaga. And pagod na talaga ako sa biyahe kasi imagine mo, galing pa kaming Bicol nun. So pagod na ako nag-drive, and hindi kami makapagpatakbo ng sobrang bilis dahil sobrang sira yung kalsada. Kung may mga experience kayo tungkol sa matikbalang and may kwento kayo, i-share nyo sa akin, or you can drop it in the comment section. I-share natin ito sa next episode natin for sure, or sa future episodes natin. And kung may mga kwento kayong kakaiba, nakakatakot, i-share nyo rin ito. So before natin i-end yung episode, para sa mga bago nating viewers, don't forget to like this video, leave a comment kung anong nagustuhan nyo sa episode na to, and subscribe. Hanggang dito na lang tayo, hanggang sa susunod.